wala namang yumaman sa pag-iipon. May kakilala ka na bang milyonaryo o bilyonaryo na walang disiplina? Pinatunayan ni Carlo na pag may sinuksok, may madudukot. Matapos kasi ang halos 5 oras na pagbibilang ng pera, ang ipon ni Carlo umabot ng mahigit 300,000 pesos. Marami sa mga kababayan natin na kahit anong laki ng kinikita at sinesweldo ninyo, hindi pa rin kayo makaipon, hindi pa rin kayo makapag-umpisa ng sarili ninyong negosyo kasi napaka-waldas ninyo sa pera. Tao ang problema. Exactly, yung taong humawak ng pera. Ubus na ba lagi ang sahod mo? Gusto mo bang may matira pa kahit kaunti para hindi ka feeling naghihikahos? Huwag kang mangangarap na maging milyonaryo ka kung hindi ka marunong mag-umpisa at magpalaga ng piso. Kung ano yung sinasabi mo, ibinubuhay mo siya eh. Ang puhunan mo lang ang talino mo. Yung puhunan mo lang laway. Kung maubusan ka ng laway, nung pinas ng baso ng tubig, bawi ng puhunan. Marami kasing mga tao magagaling eh. Bakit mo pagyayamanin ang ibang tao kung kaya mo pagyamanin ang sarili mo? Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Napaka-special po talaga ngayong araw na to kasi napaunlakan po tayo ng aking mentor. Ang isa sa mga nagsilbing inspirasyon sa akin sa napakahabang panahon. Hindi ho magiging si RDR ho ngayon, kung sino siya ngayon, kung wala ho itong tao na to na nagbigay sa kanya ng motivation, inspiration, and education to pursue kung ano man po yung ginagawa ko ngayon. Makakasama natin ang pambansang wealth coach ng Pilipinas. Walang iba, ang ating bossing, Boss Chingitan. Boss RDR, thank you very much for the opportunity. Nakaka-flatter talaga na yun nga, sinabi mo, ako ay naging parte ng iyong tagumpay ngayon. Naniniwala kasi ako na yung ginagawa natin sa buhay, specifically lahat po tayo, pwede tayong maging isang inspirasyon sa buhay ng ibang tao. Lahat tayo, meron tayong pinagdaanan sa buhay. Matuto ka sa leksyon ng buhay. Kaya nga sinasabi ko, lalo na sa mga taong lumalapit sa akin, 1% lang ang bag ko. 99% nanggagaling sa iyo yan. Ikaw ang gumalaw nun. Of course, hindi ka naman naaabot sa tugatog ng tagumpay kung wala kang ginawa. Total, nabanggit nyo yung salitang pagsubok ng buhay. Sino ba si Chingitan dati? Mayaman ba siya? Paano siya pinalaki? May mga pagsubok pa siyang pinagdaanan habang lumalaki? Nanggaling din kami sa wala eh. Hindi ko makalimutan yung upa ng bahay namin, 500. Saan lugar to? Sa may Padre Alge, Jose Abad Santos. Laking tondo ka rin pala. Paikot-ikot Nagnara kami, nag-Raha Matanda, nag-Carmen Planas, nag-Juan Luna. Palipat-lipat. Hindi ko makalimutan yung tsura ng bahay namin na iisa lang ng electric pan. Yung Sun TV, kailangan mo pa tumabi sa antena para mapanood mo yung Toyota Crispa. Ah, ganon? Eh, walang signal eh. Di ba? Ayusin mo yung signal. Correct. Tuwing umuulan, di masusunog ang bahay namin, RDR. Kasi may water sprinkler sa tabi at saka sa bubong at saka meron kami mga batya-batya at saka mga payong sa loob ng kwarto. Lalo na sa Tondo, mas mataas yung kalsada sa bahay. Pag bumahayan, papasok agad ang tubig sa bahay nyo. At may kasama pang UFO yun. Anong UFO? Unidentified floating object. Ang mode of transportation namin during that time, kalesa, may kutsero kami. Yun ang pinag-umpisa namin. Tama ba yun? Kadalasan sa mga Chinese, no, ang itinuturo habang lumalaki is maging entrepreneur. Ito hindi ko makalimutan na sinabi ng nanay ko. Anak, gusto mo bang yumaman? Oo naman. Gusto mo bang umunlad? Oo naman. Bakit mo pagyayamanin ang ibang tao kung kaya mo pagyamanin ang sarili mo? Kaya nga, nag-start ako ng sales career ko nung 12 anyos ako. Walang kapera-pera pag pumapasok sa eskwela. During recess time, I will go to the comfort room, open the faucet, and I will drink water. That will be my meal. Ang hindi ko makalimutan talaga na pangyayari is yung sapatos. Kung meron nga lang akong EMMK, Sapatos ang title. sapatos ang title. Bakit? 2 kalating taon, yung sapatos na suot-suot ko na leather shoes, sirang-sira na. Upod na yung swelas, walang pang-repair. Gumupit ako ng cardboard na hubie swelas, ninagay ko sa loob bilang temporary na swelas ko. Nung minsan, pag break na lihis, nakaapak ako ng piso, nasalat ko kung tao o ibon. Wala na swelas. Nakakatawa yan ngayon, pero noong panahon yun, hindi eh. Kaya nga nung bata pa ako, 12 years old, RDR, nangarap na ako na gusto kong maging milyonaryo. Umpisa ko talaga yung nagbenta ako ng toilet paper. Si mama kasi nagbebenta ng wholesale eh. Ako naman nagbebenta ako ng retail sa classmates, teachers, principal. Ito yung reality na narealize ko sa pagbebenta. Yung mga taong ini-expect mo na susuporta at bibili sa'yo, sila pang hindi bumibili at sumusuporta. Yung mga taong hindi mo inaasahan na tutulungan ka at susuporta, sila pang sumusuporta. Paano mo inumpisahan yung pangarap
pangarap mo? Kasi during the time nga, hindi ko naman tignan kung ano yung kawalan ko eh. Tinignan ko kung anong meron ako. So wala akong pera na puhunan. So ang ginawa ko, nagpicture ako during that time, Kodak pa nun eh. Pinaprint ko, tapos nilagay ko sa flip chart. Eh yung mga kaibigan ko sa school, eh yung mga medyo yayamanin. So sinabi ko, gusto nyo na Hanes t-shirt. O ito design. Magkano? 50 pesos. Ang puhunan mo lang si flip chart. Flip chart lang. Pagkatapos, hihingi ako ng down payment. Ano yung 50% ng 50 pesos? Di 25 pesos. Ayun na yung puhunan. Takbo ako Divisoria. Pagkatapos pagkuha ko, kukolektahin ko yung benching ko. Kumita na ako. Diskarte. Kung paano naging milyonaryo o successful na negosyante ang Chinkitan, natuto siya ng sales. How can you relate your story to the millions of viewers? Bakit nila kailangan ma-master yung sales? Ang puhunan mo lang ang talino mo. Yung puhunan mo lang laway. Kung maubusan ka ng laway, nung ka sa basong tubig, bawi ng puhunan. Number 2, ang pundasyon ng lahat ng negosyo ay pagbebenta. Kaya kung gusto mo rin magkaroon ng negosyo in the future, kailangan matuto ka magbenta. Ang problema lang, may mga ibang tao ayaw magbenta. Ba't nila ayaw magbenta? Professional ako eh. Tapos Oo, pagbebentahin oo. mo ako ng napkin, example. Oo, exactly. Nakapagtapos akong ganito, Oo. tapos mag-aalok ako. Ano Tama. sasabihin ng mga ibang tao na walang-wala na ako? Di ba obvious na walang-wala ka, kaya ka nagsa-sideline? Ba't may pagkakaila? Bakit yung tao nahihirapan sila magpakatotoo? Mas mahalaga pa minsan yung pakitang tao kaysa sa tunay na nangyayari sa sitwasyon sa buhay mo eh. Kaya hindi ko makalimutan yung tinuro ng nanay ko. Sabi niya sa akin, anak, hindi na bali luma ang damit mo. Ang mahalaga, may laman ang bulsa mo. Coach, kanina pa nababanggit, lagi kang tinuturuan ng mama mo. How important na yung mga parents ngayon dapat sa murang edad maturuan nila yung mga anak nila about financial? Isa pang sinabi ng nanay ko, huwag kang mangangarap na maging milyonaryo ka kung hindi ka marunong mag-umpisa at magpalaga ng piso. Yung formula na tinuro sa amin nung bata pa kami, 50% ipon, benching ko, pang negosyo, benching ko, panggastos. Nadala ko yung ganung klaseng mindset. Kaya nung ako ay single pa, I was saving 80% of my income. Kaya nga bago akong kinasal, nakabili ako 2 condominium unit. Kasi imbis na bumukod ako, humiwalay na ako agad na ako nagbabayad ng kuryente, upa, ginamit ko yung pagkakataon na yun para makaipon pa ako ng mas malaki para pumunta na sa amortization ng condominium unit. Marami kasi na nagsasabi, wala namang yumaman sa pag-iipon. Why is that? Kailangan nilang mag-ipon. Totoo naman eh, wala namang yumayaman sa pag-iipon. Pag inipon mo yung pera mo, lumiliit ang halaga eh. Kailangan maunawaan natin bilang isang iponaryo. Bago ka makaipon, kailangan mo ba ng sakripisyo? Pangalawa, kailangan mo ba ng disiplina? Pangatlo, kailangan ba ng magandang pag-uugali? Wala nga yumayaman, pero ang tanong ko, may kakilala ka na bang milyonaryo o bilyonaryo na walang disiplina? Na hindi nagsakripisyo? Na hindi nag-iisip ng pangmatagalan? Pag ikaw natuto ka mag-ipon, meron kang sakripisyo, nagtiting ka ng long term, may disiplina ka. Yan ang katangian na kailangan mo para ikaw ay umunlad at para ikaw ay maging milyonaryo. Anong masasabi mo, Coach, doon sa mga you only live once mentality? Rerespetuhin ko yan. At the end of the day naman, hindi naman ako mahirapan eh. Kasi ang ibig ko lang sabihin is this eh. Again, naturuan na naman ako na ang pera, pag kinita natin, ito po ay hindi dapat ginagamit sa mga kagustuhan, pero ito yung ginagamit sa mga pangangailangan. Kung may sobra, magtabi ka para mag-enjoy ka, walang problema. Naalala nyo pa ba yung unang kita natin? Nung unang umpisa, maliit o malaki? Maliit. Himala, nung maliit ang sweldo, maliit ang kita na pagkakasya, minsan may sobra pa. Nung lumaki ng kita, nagkulang na nagkautang pa. Exactly. So, ano problema? Yung kita? Hindi. Tao ang problema. Exactly, yung taong humawak ng pera. Nagre-reklamo tayo sa inflation na hindi mo makokontrol. Eh, ang problema, yung lifestyle inflation. Marami sa mga kababayan natin na kahit anong laki ng kinikita at sinesweldo ninyo, hindi pa rin kayo makaipon, hindi pa rin kayo makapag-umpisa ng sarili ninyong negosyo kasi napaka-waldas ninyo sa pera. Ang pera, para tong binhi. Think like a farmer. Yan din tinuro sa akin ng nanay ko. Anak, ang pera, tinatanim yan. Huwag mong kakainin yan. Nakakita na ba kayo na magsasaka na kinain ng binhi? Walang tatanim, walang aanihin yan. Pinakamagandang sigurong illustration na ito. Pangarap ng bawat Pilipino ay magkaroon ng sariling Bahay, pangarap ng bawat singkit ay magkaroon ng sariling negosyo. para magkaroon ng bahay. Yes. Ano masasabi mo doon, Coach? Pag kumuha naman ako ng bahay, pag hinulugan ko yan, at least yung binabayad ko dyan in the future, sa akin din naman mapupunta eh. Ang tingin mo ba dyan, investment o liability? Yung bahay na tinitirahan mo na gusto mong tirahan hanggang ikaw ay magretiro, hanggang ikaw ay bumalik, yan ba ibebenta mo? Hindi, kasi titirahan mo yan eh. Correct. Yan ba ipapaupahan mo? Hindi rin. So ang tawag dyan, liability dahil hindi kumikita ng pera. Correct. So ang mga marurunong sa pera,
At tinatanong nila parati, paano ko muna patutubuin tong pera na ito? So ang ginagawa kasi na marami nating kababayan is kumita ng pera abroad tapos ilo-loan nila sa Pag-ibig 10, 15 years to pay. Ano masasabi mo sa ganyang klaseng thinking na matagal na nating kultura dito sa Pilipinas? Wala namang problema na bumili ng bahay. Basta kaya ng budget mo. Hindi naman natin dinidiktahan, o itong gawin mo, ito yung tama at mali. Hindi, preference ng tao yan eh. Like ako, preference ko talaga ay kailangan magtiis ka ngayon. Kaysa ngayon, magpakasasa ka, magpakasarap ka, pero sisingilin ka. Kaya nga doon nga lumabas yung nasulat kong aklat ng Diary of a Pulubi. Paulit-ulit na lang yung mga concern na mga dumalapit sa akin. Online na utang ngayon na Yung prevalent. online lending app. Nakakaawa talaga. Pag tinanong ko, bakit pa kayo nagkautang? Una, ang feeling nila, hindi na uubos yung pera. Kasi iniisip nila may papasok pang sweldo. So, uutangin na nila in advance. Yun po yung mga bagay na yun. Kaya naisulat yung aklat niya, nakikita ko na talaga, yun nga yung mga weakness eh. Sa OFW, sobrang matulungin na pulubi later. Panay sakripisyo na hindi na nila iniisip ang kanilang sarili. At ito pa ang pinakamasakit sa pagtulong. 9 na beses kang tumulong. 1 beses ka lang tumanggi. Napakasama mo na, kuripot ka na, makasarili ka pa. Kaya napakahirap na maging OFW. Naging masama pang tao. Kawawa talaga. Pag nagbago ang financial mindset ng isang tao, magbabago talaga ang buhay. Yes. Meron nga akong isang matinding realization dyan kung bakit maraming mahirap sa Pilipinas. I mean, hindi ko sinisisi yung mga malls. Nasa Pilipinas ang pinakamalalaking mall and yet isa tayo sa pinakamahirap sa buong mundo. That is a simple representation of how illiterate we are pagdating sa pera. Napakaganda ng sinabi mo, RDR. Ano bang mahilig pag-usapan ng mga taong kapos sa buhay? Pag-uusapan ang buhay ng May buhay. o ibang tao. Yung mga middle class, yun, saan tayo kakain, ano yung latest, saan tayo travel, ano yung mga bagong iPhone, mga ganon. Pero ito yung tanong ko, ano naman ang pinag-uusapan ng mga milyonaryo at bilyonaryo? Kung ano yung pangangailangan nitong mga middle class at mahihirap. Kaya nga ang dapat gawin natin, magpalit tayo ng mindset natin. Hamunin natin ang mga mamamayang maralita na mag-isip, magnegosyo. Kahit na kwek-kwek lang. Makatikim lang ng 100, 200 kita at 500 na sabihin mo, ay, kaya ko pala. From 500, lalaki na naman yan. Ay, mangangarap yan. 1,000 na, ay, kaya ko pala. So, aangat ang buhay nila. Ito kasi yung premise, coach ng maraming mga Pinoy. Hindi naman ako siguradong kikita rin ako sa negosyo. Kasi natatakot tayo, baka mawala ang puhunan natin. Pero meron akong na-attenda na isang seminar ni Senator Manny Villar. Sabi niya, nagtataka ako sa ating mga Pilipino. Bakit tayo natatakot mamuhunan at mag-umpisa ng negosyo? Walang-wala na tayo eh. Nasa ilalim ka na nga eh. Ano pa mawawala sa'yo? Eh wala ka na at the first place. Ang dapat daw matakot na mamuhunan yung mga tao may milyon at bilyon. Nakakatakot mag-drive pag di mo alam. Nakakatakot mag-bike pag di mo alam. So ano solusyon? Pag-aralan mo. Natatakot ka magnegosyo at mag-invest dahil hindi mo. Alam. So ano solusyon? Alamin mo. Kung gusto nyong maging magaling sa pera, ayusin yung mindset. Tama. Isa pang aral na tinuro sa akin ng aking ina. Nung minsan nag-uwi ako ng bike, sabi niya, pag yan, nasira, meron kang sirang bike. Soli mo yan. Kung hindi mo kaya, huwag kang manghiram. Siyempre, sama na loob mo. Mahirap na nga tayo. Wala na tayong pera. Minsan lang akong manghiram, tapos pinagkait mo pa to sa akin. Na hindi ko alam, napakagandang leksyon yan. Kasi sinabi niya sa akin, pag sinanay kita na manghiram, ngayon nanghiram ka, laruan. Paglaki mo, anong hihiramin mo? Pera. Kasi ang konsepto ng hiram, you want it now. Pero ang konsepto ng paghihintay, ito ay kagaganda ng buhay. Kaya para sa mga taong nakikinig na mga magulang dyan, ako, 3 yung anak ko, 22, 20, and 18. Baka masyak na lang kayo. Buti na lang, hindi ko kayo anak. Sa tanang buhay, hindi nakatanggap ng allowance sa akin mga yung anak ko. Bakit? Pagkain, edukasyon, baon, in terms of baon, pagkain na baon, papasok sa school. Pero kung gusto mo ng pera, pagtrabahoan mo, hindi kami nabibigay ng allowance. Hindi ka ba maging masamang tatay niyan? O sige, gusto mo ng pera? Nung bata pa sila, o massage mo ako, I'll pay you. So in other words, we're teaching them the value of hard work. You have to work it out. Yeah, hindi rin ako pumapayag na makipag-negotiate sa akin. Like, malapit na birthday ko. Baka pwede kong i-advance yung gift ko. Hindi rin ako pumapayag. Alam mo bakit? Bakit? Ngayon, ina-advance birthday. Ano next na i-advance? Yung sweldo. Advance na sweldo. May darating naman ako sweldo eh. Alam mo, napakasimple nung kwento mo pero napakalaking impact niyan sa mga viewers natin. Kasi, again, babagsak tayo dun sa karakter kung bakit ka mahirap eh. So, natutuldukan na kung nabuhay kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero pag namatay kang mahirap, kasalanan mo na. Marami tayong choices sa buhay, namimili tayo. Ang lagi natin pinipili yung makakapagbigat at makakapagpahirap sa atin. Na tinitignan natin short-term gain na, magbe-benefit ako ngayon, okay ako.
mo pero long-term pain. One of the greatest law that I've learned in life is the law of opposite. Principle yan. Parang law of gravity. Hindi mo pwedeng labanan ng gravity. Kahit anong kulay mo, timbang mo, itsura mo, pag tumalong ka ng building, babaksak ka. Ganon din ang law of opposite. The short-term effect is always the opposite of the long-term effect. If you play now, petik-petiks ka, you pay later. If you spend now, magpakayolo ka, okay lang. Gusto mo yan eh. Pero wala kang ipon later. Suffer later. If you save now, you enjoy later. If you build your business now, diba? You retire later. Huwag mong solusyonan ng mabilis yung problema. Ang unahin mong solusyonan yung kaisipan mo. And then the rest will follow. Ito pang isang law na naunawaan ko na sinusundan ko sa buhay. You cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Ang ganda, no? You got to solve a permanent problem with a permanent solution. So kung may utang sila, coach, huwag silang uutang sa iba para mabayaran yung utang nila. Ang gawin nila, dagdagan ninyo yung kita ninyo. Yun ngayon parating sinasabi, dagdag ng kita eh. Kunyari, itong bote na ito, di ba, puno. Lagyan mo ng butas to. Ano mangyayari dito? Dahan-dahan Correct. maubos yan. Tama o mali? Tama. Gusto mo mapuno to? Yes. Anong solusyon? Takpan mo muna yung butas. Takpan mo muna bago mo lagyan. Pero kung sinasabi ng ibang tao, ay, hindi, ang solusyon dyan, dagdagan lang yung kita. O sige, tagas, ubos na, di ba? May butas. O dagdagan mong kita, ano mangyari ulit? Tumatagas eh. Kailangan talaga bawas dagdag method. Bawasan mo muna ang mga gastos na hindi mo talaga kailangan. Pag nabawasan na, dagdag. Pag dumadagdag na yan, mapupuno na to. Mindset talaga eh. That because of your mom, yung mga turo, ngayon naaalala mo, di ba, coach? Kaya pala ako naging chingkitan ngayon, hindi pala dahil magaling ako magsalita. Kaya pala ako naging chingkitan ngayon, hindi dahil sa magaling ako sa public speaking, magaling ako makiharap sa tao, hindi pala. Dahil pala ito sa nanay ko, na nagturo sa akin mula pagkabata. Kung ano man yung natutunan ko sa labas, additional na lang yun. Siyempre, nagkamalay ka na, naunawa mo na. Ito pala yung pampatibay. Para sa akin, ma-reject yung masabihan ng masasakit. Okay lang. Normal. Kinakatakutan ko sa buhay ko ay maghirap. Kasi alam kong mahirap na maging mahirap eh. At ayaw ko na bumalik sa ganung sitwasyon. Kaya nga, para sa mga tao nakikinig at nanonood ngayon na natatakot na magnegosyo, pumili ka na rin ng takot. Ano mas nakakatakot? May nagkasakit sa pamilya, kailangan mo pumunta ng ospital, i-ospital ang iyong mga mahal sa buhay at wala kang kapera-pera at mangungutang ka sa mga mata pobre mong mga kamag-anak. Ano mas nakakatakot? Ako takot na ako sa ganung mga sitwasyon eh. Kaya sinasabi ko, basta marangal, gagawa ako ng paraan para makalabas ako sa ganung klaseng sitwasyon. Marangal, moral, ethical, gawin mo. Bago tayo matapos sa interview na to, no, nabubuhay pa si ma'am mo. Si mama, oo, si papa wala na. So ngayon nabubuhay pa si ma'am. Maaaring may mga salita o mga hindi ka pa nasasabi sa kanya how grateful you are na siya yung naging nanay mo. And probably this platform, this content, maaaring masabi mo sa kanya na hindi ako si Chingkitan, ako yung anak mo. Ay ma, first, nagpapasalamat talaga ako sa mga leksyon na tinuro mo sa akin ng bata. Alam kong you mean good, pero syempre, minsan, yung pamamaraan na pagturo mo sa akin, ika nga pagdidisiplina mo sa akin, na hindi ko naunawaan, na-appreciate nung bata ako. Pero ngayon talagang lubusan kong nauunawaan at nagpapasalamat ako, ma, sa mga tinuro mo sa akin. And hanggang ngayon, parati ka pa rin nagpapaalala sa akin, pinagpipray mo ako parati, na-appreciate mo parati ako, and I don't think I will be the person that I am right now kung di nang dahil sa'yo. Kaya nga, I just want to tell you, ma, I love you very much. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko rin si Papa. Kaya maraming salamat sa sakripisyo mo, sakripisyo ninyo para maitaguyod kami, para maging matagumpay. Love you, ma. Napakagandang lesson ng video na to. Thank you so much for that wonderful experience. Salamat, Boss RDR. At mga boss, meron kaming inihanda na napakagandang show na aabangan ninyo. Ayan mga boss, malapit na nating ilabas ang show natin na yan. Ang tawag is Boss Idol. Makakasama natin ang pambansang well coach ng Pilipinas. Walang iba, Coach Chingkitan, and of course yours truly, RDR. And ngayon, naghahanap kami ng mga taong haharap sa ating challenge. Ano ba mga abangan nila dito, Coach? Napakaganda po kasi bibigyan natin ng pagkakataon ang mga taong nangangarap na magkaroon ng sarili na negosyo, lalo na kung sila ay walang puhunan o nahihirapan, paano mag-umpisa. Dito sa programang ito, matututo talaga sila ang tamang pundasyon. Correct. Para makapag-umpisa kahit na maliit lang. Parati ko nga sinasabi, ang pagyaman ng isang tao hindi nag-uumpisa sa laman ng kanyang bulsa, kung magkano kanyang kinikita. Ito ay nag-uumpisa kung paano siya mag-isip. Kaya nga kung mapapanood nyo tong programa na ito, I'm sure na talagang may inspire kayo. Number 1. Number 2, tuturuan din namin kayo ng mga makabago innovation para mapalaki pa ang inyong negosyo kung may negosyo ka na. At pangatlo, meron din tayong mga investor na mga interesado probably na mag-invest sa negosyo nyo para
puhunan o kundi kaya lalo pang palakihin ang negosyo mo. At tutulong kami sa mga kababayan natin na nag-uumpisang magnegosyo. Pandagdag puhunan, advice, and long-term business partner. Tama. Ayan. Kabang-abang po yan mga boss ha. Boss Idol, abangan nyo po yan. And then of course, gusto ko na rin imbitahan ng lahat na patuloy kayong tumangkilik sa channel ng ating pambansang wealth coach na Pilipinas, Boss Chinkitan. At meron siyang mga libro na talagang makakatulong kung paano kayo makakaipon, kung paano kayo magiging utang-free, at kung paano nyo maisasaayos yung financial na aspeto ng buhay ninyo. Invite them, Coach. Yeah, para sa mga taong interesado talaga makalaya sa tamang financial mindset, check out na lang yung diary series ko at excited ako kasi itong buwan na rin na ito lalabas yung pinakahuling diary series. Saan mabibili Ay, itong mga mabilis books na lang to? yan sa Shopee, Lazada o TikTok Shop. Hanapin lang nila Chinkitan Books or Diary Series. Yun. Yan, Chinkitan Books or Diary Series. Ayan, nakikita nyo ngayon sa inyong screen at ilalagay ko na rin sa description mga boss para directly na po kayo mag-avail na talaga namang napaka-importanting investment yung mga libro na yan makapag-umpisa tayo. Tapos nagustuhan ko yung box, yung ipon oo, box. Ipon Oo. box. Oo, grabe yun. Yung ipon box yun nga. Yung hinikayat ko na magkaroon ng 60,000 ipon challenge. Mga boss, ayan, bilhin nyo po yung ipon box. Ilalagay ko na rin sa description yung link para diretso na rin po kayo makapag-avail niyang ipon box natin na yan. And baka meron kang gustong batiin, last message for our viewers. I would just like to continually support this channel, si RDR. Hindi lang alam to ni RDR. Hindi ko alam yung storya namin before. Pero bago pa nangyari yun, pinapanood ko na si RDR. Sabi ko, sino tong mamang to? Ang tapang-tapang. Kasi kung magsalita, very direct. And then I can relate. Kasi sabi ko, alam niya tong sinasabi niya, malaman. Kasi may sense talaga lahat ng sinasabi niya. Nung napanood ko talaga, sabi ko, one of the best person na talagang magbibigay ng payo, lalo na sa mga Pilipino pagdating po sa pagnenegosyo. Please follow RDR and don't forget to also tune in to all of his channels. Thank you so much, Coach. Please subscribe sa ating YouTube channel and do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. At available na rin kami mga boss sa Spotify. Kung gusto niyo makapakinig ng ganitong klase ng mga success story, tune in lang po kayo sa ating Spotify account. At kung gusto ninyong umupo kasama si Boss RDR, welcome po. Mag-message lang po kayo sa aming messenger sa Raymond Los Reyes page. At kung kayo ay may istorya ng tagumpay, kayo po ay kakausapin po ng aming representative para kayo po ang kasunod na ma-interview dito sa RDR Talks. Muli, maraming salamat mga boss and God bless sa inyo lahat. Thank you so much.